Taglagas noon taong 2023 sa Northern California ng isang misteryosong pagkawala ng dalawang mag-inang Vietnamese ang yumanig at gumulantang sa buong komunidad. Sa isang liblib naman na lugar ay naiwan na lang ang kanilang puting Honda Fit na nakaparada na para ba itong isang tahimik na saksi sa isang nakakakilabot na lihim. Pero habang lumalalim ang investigasyon ng mga pulis ay sunod-sunod ang mga detalyeng mas lalo lang nagbigay ng mas madaming katanungan. May mga bakas ng dugo na natagpuan sa loob ng kanilang bahay mismo. May mga salaysay na hindi nagtutugma at isang biglaang biyahe palabas ng bansa na lalo pang nagdulot ng maraming katanungan. Ang akala ng lahat ay isa lang itong karaniwang kaso ng pagkawala. Pero sa bawat hakbang ng investigasyon ay mas lumilinaw na hindi lang ito basta-basta krimen, kundi isang nakakapangilabot na kwento ng kasinungalingan at karahasang hindi inaasahan ng sinuman. Sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng ito at ano ang tunay na nangyari sa mag-ina? Hanggang saan kaya kayang umabot ang isang tao para maitago lamang ang katotohanan at gaano karahas ang magiging katapusan ng kwentong ito? Krimen X-Files. Isang gabi noong huling bahagi ng Setyembre taong 2023 malapit sa Oakland Estuary sa Oakland Bay ay may isang taong naglalakad ang nakapansin ng kakaibang bagay na palutang-lutang sa may pampang. Ngunit nang lapitan niya ito ay laking gulat niya dahil ito pala ay isang bangkay ng isang matandang babae. Mabilis siyang napasigaw at agad na tumawag sa 911 para i-report ito sa Oakland Police. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga investigador at agad nilang sinelyuhan ang lugar sa ilalim ng mahihinang sinag ng kanilang flashlight. Bagamat marami pang detalye ang hindi malinaw, ay ramdam agad ng mga pulis na may mali sa insidenteng ito. Ang itsura at kasuotan kasi ng biktima ay nagbigay hudyat na malabong isa itong aksidente. Wala siyang anumang pagkakakilanlan, walang saksi, kaya't nanatiling balot ng misteryo kung sino nga ba ang matandang babaeng ito. Dahil dito ay napagpasyahan ng mga pulis na dalhin ang katawan sa Oakland Forensic Department para isailalim ito sa isang autopsy at formal ng buksan ng kaso ng mahiwagang pagkamatay na ito. Samantala, halos 30 kilometro mula roon patungong San Pablo, isang linggo na ang nakakalipas noong Setyembre 13 taong 2023 ay isang lalaking nagngangalang Vo Hong Phuc ang tumawag sa mga pulis. Ipinahayag niyang nawawala ang kanyang asawa na si Lin Gok Tho at ang biyanan niyang si Kwe Thi Kwe sa nakalipas na isang linggo. Nanginginig ang kanyang tinig habang ikinukwento na matapos ang mainit na pagtatalo tungkol sa pera ng pamilya ay sumakay ang mag-ina sa kanilang sasakyan noong Setyembre 6 at tuluyang naglaho. Ang hinala daw niya ay marahil ay nagtungo ang dalawa sa Southern California upang dumalaw sa mga kaibigan o kaya na may magpalamig ng ulo mula sa tensyon sa kanilang tahanan. Ang sasakyan na ginamit ng mag-ina ay isang puting 2017 Honda Fit. Agad itong tinanggap ng San Pablo Police bilang mahalagang impormasyon at sinimulan na nila ang paunang paghahanap. Pero kahit sinabi ni Phuc na umalis nga ang kanyang asawa at biyanan, ay nagpasya pa rin ang mga investigador na puntahan ang kanilang bahay sa 1900 Saturn Avenue upang maghanap ng mas matibay na ebidensya. Una nilang kinumpirma na nawawala nga ang puting Honda Fit nito, gaya ng sinabi ni Phuc, ngunit nang suriin nila ng mabuti ang bahay ay may napansin silang kakaiba. Walang bakas ng gulo o pagtatalo at higit pa roon ay masyadong maayos at malinis ang loob ng bahay. Ang sobrang kalinisan na ito ang nagdulot ng matinding hinala sa mga pulis. At habang nagpapatuloy ang kanilang pagsisiyasat ay natuklasan nila na may mga bahagi ng pader na bagong pintura at may isang seksyon ng carpet na halatang kapapalit lamang.
Ang ganitong antas ng quote-unquote perfeksyon ay tila hindi tugma sa isang lalaking dapat ay balisa sana at hindi mapakali dahil nawawala ang kanyang asawa at biyenan sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit ang susunod na mga tuklas ang tuluyang nagpayanig sa mga investigador. Sa garahe at storage room ay nakakita sila ng mapuputlang bakas ng dugo sa ilang bitak ng sahig at isang lumang carpet na nakarolyo at itinago sa likod ng bahay. Nang isagawa ang mabilisang pagsusuri sa mismong lugar ay kinumpirma nilang dugo nga ito at higit pa roon ay ito ay isang dugo ng tao. Bagamat kailangan pa ng DNA testing para matukoy kung kanino ang dugong ito, ay malinaw sa karanasan at instinct ng mga veteranong investigador na ang pagkawala ay isa lamang pagtatakip at may tinatago ang asawa. Isang madilim na sikreto na bukod sa dugo ay marami pang iba't ibang detalye ang hindi nagtutugma. Ang cabinet ng mga gamot ni Ginang Quay ay nananatiling puno. Mga gamot na siguradong dadalhin niya kung talagang umalis siya ng bahay. Nandoon din ang pamilyar niyang tungkod na nakasandal lang sa isang sulok ng kwarto. Sa silid tulugan ay natagpuan ang mga pasaporte at mahalagang dokumento ng mag-ina na nakatago sa isang kahon kahit pa ang hindi pa tapos na aplikasyon para sa kanilang citizenship ay naiwan din doon. Mga bagay na imposibleng makaligtaan ng isang matanda kung talagang planado ang pag-alis. Sa kabuuan ng mga detalyeng ito ay malinaw na walang paghahandang ginawa si Ginang Quay at Miss Tho para sa anumang biyahe. Ibig sabihin ay umalis sila sa bahay sa isang sitwasyong hindi nila inaasahan at siguradong wala silang planong umalis ng matagal. Mas lalo tuloy na kumbinsi ang San Pablo Police na may nakatagong madilim na sikreto sa bahay ni Phuc. Ngunit upang hindi maghinala ang sospek ay minabuti nilang sarilinin muna ang mga natuklasan at tahimik na inilipat ang mga investigasyon mula sa quote-unquote missing persons case patungo sa isang quote-unquote criminal investigation. Samantala sa Oakland noong unang bahagi ng Oktubre taong 2023 ay lumabas ang resulta ng autopsy sa bangkay ng matandang babae na natagpuan sa estuary. Wala itong malinaw na sugat na maaaring naging sanhi ng kanyang kamatayan. Subalit ayon sa forensics experts ay malaki ang posibilidad na patay na ang biktima bago pa man ilagay ang kanyang katawan sa tubig. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang pagkakakilanlan nito dahil nasa proseso na ito ng pag-agnas ng kanyang katawan at matagal nang nakalubog ito sa tubig. Imposibleng makilala na ang biktima kaya sinubukan ng forensic team na kumuha ng DNA samples at fingerprints upang i-compare sa National Missing Persons Database, ngunit wala ni isang tumugma dito. Natigil ang paghahanap para sa pansamantalang pagkakakilanlan ng bangkay at ito'y maingat na pinanatiling nakaimbak habang hinihintay ang karagdagang resulta ng pagsusuri. Inilagay ng Oakland Police ang impormasyon sa kanilang sistema at agad na ipinagbigay alam sa iba pang departamento ng pulisya sa paligid ang pagkakadiskubre ng isang bangkay ng babae na hindi pa nakikilala. Samantala sa San Pablo ay nanatiling wala pa ring progreso ang kaso ni Ginang Quay at ang kanyang anak. Mula Oktubre hanggang Nobyembre 2023 ay tuluyang binalot ng katahimikan ang kanilang pagkawala. Wala ni isang update mula sa pamilya at kahit ang pulisya ay walang natanggap na bagong impormasyon. Walang kuha mula sa mga security camera at walang nakakita sa kanila. Wala ring record ng paggamit ng bangko o kahit na isang tawag mula sa kanilang mga cellphone matapos ang Setyembre 6. Para bang tuluyan silang naglaho sa balat ng lupa. Ngunit pagsapit ng unang linggo ng Disyembre 2023 ay isang nakakagulat na pangyayari ang nag-ugnay sa dalawang kasong ito. Tumanggap ang San Pablo Police ng isang anonymous na tawag mula sa isang babae na nagpakilalang si Michelle.
Matapos niyang kumustahin ang progreso ng investigasyon ay binitawan niya ang isang pangungusap na nagbigay ng matinding kilabot at nagpayanig sa mga opisyal na nakikinig sa kabilang linya. Check on the husband, baka mas marami siyang alam kesa sa sinasabi niya. Yan ang eksaktong mga salitang binitawan ng misteryosong tumawag. Agad na trinace ng mga pulis ang numero at lumabas na nakarehistro ito sa isang babae sa Alameda. Ngunit nang makontak nila ito ay mariin niyang itinanggi na siya ay tumawag sa pulis. Ibig sabihin, ang taong nasa likod ng tawag ay sadyang gustong tumulong sa investigasyon, ngunit ayaw niyang ipakilala ang kanyang sarili o masangkot pa sa kaso. Kahit walang nakakaalam kung sino talaga siya, ay napakahalaga ng impormasyong ibinigay niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang tao mula sa labas na naglakas loob na ihayag ang posibilidad na sangkot mismo si Phuc sa pagkawala ng kanyang asawa at biyenan. Dahil dito ay nagpasya ang San Pablo Police na palawakin ang investigasyon at sa halip na ituring si Phuc bilang isang kawawang asawa ay sinimulan na nilang tingnan siya bilang isang posibleng suspect na kailangang busisiin ng mabuti. Agad na inatasan ng team na hukayin ang mas malalim na detalye tungkol sa kanilang pamilya upang makakuha pa ng mas maraming bakas. Sino nga ba si Vo Hong Phuc? Siya ay isang 40 taong gulang na lalaki, ipinanganak sa Vietnam at matagal nang naninirahan sa US. Kasama niya ang kanyang pamilya na nakatira sila sa Northern California at may negosyo sa real estate kung saan marami silang paupahang bahay. Sa unang tingin ay mukhang maayos ang kanyang kalagayang pinansyal. Ngunit ayon sa mga taong malapit sa kanya ay hindi pa niya lubos na nababayaran ang lahat ng kanyang utang sa pagbili at pagpapatayo ng mga bahay. Sa katunayan ay malaki pa ang pasanin niya sa pinansyal na aspeto. Gayunman ay kilala si Phuc bilang isang masigla at mahusay makipag-usap, isang taong madaling magustuhan. Subalit sa kabila ng imahe niyang ito ay may masalimuot siyang buhay sa pag-ibig. Ilang ulit na siyang nahuling may karelasyon sa labas at kahit paulit-ulit siyang pinatatawad ng kanyang asawa ay hindi siya kailanman nagpakita ng tunay na pagsisisi. Ang babaeng ito ay si Tho, 40 taong gulang at kilala bilang isang mabait, matiisin at masipag na asawang Vietnamese. Siya ang paulit-ulit na nagpapalampas sa mga kasalanan ng kanyang asawa. Ipinanganak si Tho sa Vietnam at bata pa lang ay lumipat na siya sa US kasama ang kanyang pamilya. Pagtanda niya ay nagtrabaho siya bilang isang nail technician sa isang kilalang salon sa lugar. Ayon sa may-ari ng salon, si Tho ay masipag, tapat at palaging may ngiti para sa kanyang mga kliyente. Dahil sa pagtitipid at pagsusumikap ay nakabili silang mag-asawa ng maliit na bahay sa San Pablo. Hindi lang yun kundi nakapag-invest din sila sa ilang paupahang apartment na nagsilbing dagdag kita nila. Para sa kanyang pamilya, si Tho ay higit pa sa inaasahan. Isang mabuting asawa at mapagmahal na ina na kahit pagod sa trabaho ay inuuna pa rin ang pag-aalaga sa kanilang tahanan at mga anak. Hindi lang yun, matindi rin ang pagmamahal niya sa kanyang sariling ina. Kahit nasa nursing home si Ginang Quay para sa gamutan, ay palaging naglalaan siya ng oras kada linggo at dinadala niya ang ina pauwi para makalaro ang mga apo o di kaya'y sama-samang bumisita ang pamilya sa Oakland. Si Ginang Quay, 74 taong gulang, ay tubong Timog, Vietnam. Nakarating din siya sa US sa pamamagitan ng family sponsorship, dala ang katandaan at kahinaan ng katawan. Kaya't sila ngayon ay naninirahan sa isang nursing home sa Oakland para sa kanyang regular na gamutan. Ngunit hindi siya kailanman naging mag-isa dahil madalas siyang dalawin ng kanyang mga anak at apo. Ayon sa mga nakakakilala, si Ginang Quay ay isang tahimik at mabait na babae na buong buhay ay nagsakripisyo para mapalaki ang kanyang mga anak. Madalas siyang nakikitang kasama si Tho sa hardin. Nagtatanim sila ng gulay at nag-aalaga ng mga bulaklak. Isang simpleng tanawin ng pagmamahal at pagtsatsaga ng mag-ina.
Dalawang babaeng may mabubuting katangian, iginagalang at minamahal ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit ang payapang mundong iyon ay unti-unting nadala sa madilim na bangin nang dumating sa buhay nila ang isang lalaki. Siya ay si Vo Hong Phuc. Sa likod ng nakasarang pinto ng bahay sa Saturn Avenue ay nakatago ang isang kasal na halos tuluyan ng gumuho dahil sa pambababae ni Phuc. Matagal nang sira ang relasyon nilang mag-asawa. Minsan pa nga ay nahuli mismo ni Tho ang kanyang asawa sa isang relasyon at humantong ito sa mainit na pagtatalo. Simula noon ay natulog na sila sa magkahiwalay na kwarto. Nagpupumilit lang manatili para sa mga anak at sa mga ari-arian na pinaghirapan nilang dalawa. Isang beses ay naisip na ni Tho na wakasan na ang kanilang kasal, ngunit tumanggi si Phuc. Dahil ayon sa kanya, hindi raw ito magiging favorable sa kanilang financial situation. Kung maghihiwalay sila ay magiging komplikado at magastos ang hatian ng mga ari-arian mula sa kanilang mga real estate na business. At kung hindi siya makakakuha ng kustodiya ay obligado siyang magbigay ng sustento sa mga anak. Sa impormasyong ito ay nagkaroon na ng sapat na dahilan ang mga pulis para manghinala na si Phuc ay may direktang kinalaman sa pagkawala ni na Tho at Quay. Sinimulan nilang beripikahin ang kanyang mga pahayag at dito lumabas ang malaking kontradiksyon. Ayon kay Phuc ay hindi raw niya alam kung nasaan ang Honda Fit ng kanyang asawa simula pa noong Setyembre 6. Ngunit natuklasan ng mga investigador mula sa kanilang sources na noong Desyembre 5 taong 2023 ay nakita ang naturang sasakyan sa isang industrial park sa Oakland. Mas nakapagtataka pa na mismong mga detective ang nakasubaybay at nakunan si Phuc na minamaneho ito at inilipat pa ito sa ibang paradahan sa mismong araw na sinabi niyang wala siyang ideya kung saan ang kotse ng kanyang asawa. Agad itong iniulat sa kanilang command at si Phuc ang tuluyang naging pangunahing suspect. Ngunit hindi nagmadali ang mga pulis para umaresto. Mas pinili nilang palakasin pa ang kaso gamit ang matitibay na ebidensya at kung maaari ay matuntun mismo ang kinaroroonan muna ng mag-ina. Kaya't mula Disyembre 2023 hanggang unang bahagi ng Enero 2024 ay lihim na minamanmanan ng mga opisyal ng San Pablo Police ang bawat galaw ni Phuc. Sinuri rin nila ang kasaysayan ng paggamit ng kanyang telepono at computer at dito lumabas ang mas mga nakakakilabot na bakas. Mula sa mga internet search records ni Phuc ay natuklasan ng mga investigador na noong Setyembre 6 ay ginamit niya ang kanyang computer para maghanap ng impormasyon tungkol sa pagbili ng isang malaking ice chest. Sapat ang laki para magkasya ang isang tao. Nag-search din siya kung paano matanggal ang mga bakas ng dugo sa sahig ng kahoy at kung paano maaalis ang amoy ng isang bangkay. Hindi pa doon natapos. Sa mga sumunod na araw ay tinipa naman niya ang mga salitang gaya ng body Alameda Point at has a body been found in Alameda yet, na lalo pang nagbigay ng kaba dahil ang Alameda Point ay eksaktong lugar kung saan natagpuan ang hindi nakikilalang bangkay. Pagsapit ng kalagitnaan ng Setyembre ay may isa pa siyang nakakakilabot na search. Has the prime suspect been allowed to leave the country? Sa puntong ito ay nanindig ang balahibo ng mga pulis. Kitang-kita na may pinaplano siyang krimen at tinatangkang takpan ang lahat ng ebidensya. Samantala, unti-unti nang umuusad ang investigasyon sa Oakland kaugnay ang bangkay na natagpuan doon. Naaalala ng mga otoridad ang kaso ng mag-inang Vietnamese na nawala sa San Pablo at inisip nilang posibleng si Ginang Quay ang natagpuang katawan. Para makumpirma ay naisana nilang kumuha ng DNA sample mula sa anak ni Quay, ngunit ang problema, si Tho na kanyang anak ay nawawala rin. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga pulis na kumuha na lang ng sample mula sa personal na gamit ni Quay na naiwan sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang linggong pagsusuri noong Marso 26 taong 2024, lumabas ang resulta. Tugma ang DNA ng bangkay sa DNA ni Ginang Quay.
Matapos ang halos 6 na buwan ay tuluyang nakilala kung kanino ang katawan. Ito pala ay si Ginang Quay, ang biyenan mismo ni Phuc na una niyang inuulat na nawawala. Sa puntong ito ay malinaw na para sa mga pulis na hindi lang simpleng pagkawala ang nangyari. Isa sa 2 babae ang tiyak na pinaslang at ang huling taong nakitang kasama nila ay walang iba kundi si Phuc. Kaya noong Pebrero taong 2024, matapos makilala ang bangkay ni Quay at makalap ang sapat na ebidensya, ay nagdesisyon na ang mga pulis na kumilos. Palihim na plinano ng mga otoridad ang pag-aresto kay Phuc sa pinakamaingat na paraan. Dahil malinaw na plano nitong tumakas palabas ng Estados Unidos. Sa katunayan noong huling bahagi ng 2023, matapos iwan ang mga anak sa kanilang lolo at lola, ay bumalik pa siya ng Vietnam ng ilang linggo bago muling bumalik sa Amerika. Dahil dito ay mas lalong naging determinado ang mga pulis na wag na siyang makakawala muli. Maagang-maaga noong Pebrero 29 taong 2024 ay tahimik na pinalibutan ng mga ahente ng San Pablo Police ang buong paligid ng Saturn Avenue. Ayon sa nakaandang plano ay kakatok sila sa pinto gamit ang dahilan na kailangan nilang mag-verify ng kadagdagang impormasyon. Ngunit sa sandaling mismong bumukas ang pinto ay agad nilang pinigilan at pinusasan si Phuc sa harap mismo ng kanyang bahay. Mabilis ang naging operasyon, wala siyang pagkakataong lumaban o tumakas. Tulog pa ang mga kapitbahay at walang nakakaalam sa komunidad na ang taong kanilang kinahabagan dahil sa pagkawala ng asawa at biyenan ay siya mismo pala ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanila. Dinala si Phuc sa Martinez Detention Center sa Contra Costa County gamit ang isang espesyal na warrant of arrest. Kahit hindi pa natatagpuan ang bangkay ng kanyang asawa, ay sapat na ang sunod-sunod na ebidensya at ang forensic results mula sa katawan ni Ginang Quay para hindi na siya payagang makapagpiyansa. Pagkaraan ng pagkakaaresto kay Vo Hong Phuc ay pumasok na sa mas mabilis at masinsinang yugto ang investigasyon. Dito na kinumpirma ng mga otoridad na isa itong kaso ng pagpatay na may 2 biktima. Batay sa inisyal na pagsusuri ng mga investigador ay lumitaw na ang motibo ay nakaugat sa atlitan tungkol sa pamilya at pera. Mas lalo pang lumakas ang hinalang ito nang matuklasan nilang bumili si Phuc ng napakalaking life insurance policies para sa kanyang asawa at biyenan. Umaabot ito sa halos $500,000 sa kabuuang halaga. Kaya naman mataas ang posibilidad na pinili talaga ni Phuc na patayin ang kanyang asawa at biyenan para kumita ng iligal na pera. Upang patunayan ang motibong ito ay sinuri ng mga pulis ang lahat ng pisikal na ebidensyang nakalap nila. At unang-una doon ay ang mga bakas ng dugo sa loob ng bahay ni Phuc. Lumabas sa resulta ng pagsusuri na ang dugo sa nakarolyong carpet at sa mga bitak sa ilalim ng sahig ay eksaktong tumutugma sa DNA ni Mrs. Tho. Hindi lang yon kundi may bakas din ng putik at organikong residue sa trunk mat na tumutugma sa uri ng putik na matatagpuan sa paligid ng Alameda River. Ipinapakita ng mga ebidensyang ito na ginamit ang kotse para dalhin ang bangkay papunta sa bay. Maging ang mga marka sa gulong ay nagpapatunay na bumiyahe ang Honda sa kalsada malapit mismo sa Alameda Point, ang parehong lugar na hinalughog ni Phuc online bago pa man matuklasan ang krimen. Kapansin-pansin din ang loob ng sasakyan ay wala ni isang fingerprint na hindi kay Phuc at ang kanyang asawa. Isang palatandaan na walang ibang taong sangkot kundi sila. Samantala, bagamat malubhan ang nabubulok ang bangkay ni Ginang Quay matapos manatili sa tubig ng halos 3 linggo, ay natuklasan pa rin ng mga forensic expert ang isang fracture sa likod ng kanyang bungo. Isang klasikong palatandaan ng malakas na pagkakasalpok sa matigas na bagay. Mula sa resulta ng investigasyon ay malinaw na ang ginawa ng salarin ay malamang na pagsakal o malakas na paghampas sa likod ng ulo gamit ang matigas na bagay bago itapon ang bangkay sa tubig upang maitago ang ebidensya. Ngunit mas nakakatindig balahibo pa ang natuklasan mula sa cellphone ni Phuc. Pagkatapos ng Setyembre 6 taong 2023, wala na siyang ni isang tawag o mensahe para sa kaniyang asawa.
Isang kahina-hinalang detalye dahil kung totoong iniwan siya ng kanyang asawa dahil sa galit, ay natural lang na gagawin ng isang asawa ang lahat para makipag-ugnayan. Pero kay Phuc ay hindi ito nangyari. Sa halip sa pagtatapos ng Setyembre ay sunod-sunod niyang tinawagan ang isang numero na may area code na +84. Sa mas malalim na investigasyon ay natuklasan ng mga pulis na ang may-ari ng numerong ito ay isang babae. Nakalaunan ay nakumpirmang bagong fiancé ni Phuc. At hindi lang yun, sa kanyang Facebook chat history ay lumitaw ang sunod-sunod na malalanding mensahe sa isang account ng babae na may batang-batang profile picture. Doon ipinapakilala ni Phuc ang sarili bilang isang masayahing single dad na mahilig sa kalikasan at masipag magtrabaho. Ilang araw lang matapos mawala ang kanyang asawa, hayagan pa niyang ina-update ang status sa Facebook na single looking for love, kalapit ang litrato niya kasama ang 2 anak. Lalo pang tumibay ang kaso laban sa kanya nang lumabas ang testimonya ng ilang saksi. Ang may-ari ng nail salon na pinagtatrabahuan ni Tho ang nagpatunay na bigla itong hindi na pumasok simula Setyembre 6 nang walang kahit anong paalam. Nang tawagan niya si Phuc kinabukasan upang kumustahin ay malamig nitong sinagot na nasa Los Angeles daw ang kanyang asawa upang bisitahin ang mga kamag-anak. Samantala, isang malapit na kaibigan ni Tho ang nagsiwalat na 1 linggo bago siya mawala ay sinabi niya dito na lampas na raw sa kanyang kayang tiisin ang kasal na iyon at plano niyang kausapin ang asawa tungkol sa diborsyo oras na matapos ang kanyang ina ang proseso ng naturalization. Doon lumilinaw ang lahat at maaring ito mismo ang naging mitya. Ang takot sa paghihiwalay, ang perang nakataya at ang panganib na mabubunyag ang lahat sa kanyang pagkakamali. Lahat ng ito ay nagtulak kay Phuc sa isang desisyong ubod ng brutal. Ayaw ni Phuc ng diborsyo dahil para sa kanya iyon ay katumbas ng pagkawala ng pera, pagkawala ng bahay, paghahati-hati ng mga arian at pagbabayad ng sustento para sa mga anak. Kaya imbes na harapin ang sitwasyon ay pinili niya ang pinakamalupit na solusyon. Atakihin ang sariling asawa at biyanan upang takasan ang pagkalugi at kumita pa mula sa insurance. Lahat ng ito ay masusing biniripika ng mga pulis. Sinuri ang kredibilidad at ikinumpara sa mga pisikal na ebidensya. Nang sa wakas ay mabuo ang huling piraso ng palaisipan, ay lumabas ang malinaw na larawan sa harap ng investigasyon. Si Vo Hong Phuc ang salarin. At hindi lang basta aksidente ang nangyari kundi pinagplanuhan niya ng mabuti ang isang kwento ng misteryosong pagkawala. Ayon sa mga ebidensya at pahayag na nakalap, muling binuo ng mga investigador ang buong pangyayari. Noong gabi ng Setyembre 5 taong 2023 ay mas lalo pang sumikip ang hangin sa maliit na bahay sa Saturn Avenue. Doon ay nagpasya si Tho na harapin ang asawa. Gusto na niyang tapusin ang basag na pagsasama at wakasan ang problema sa pera. Sa kanyang galit ay sinisisi niya si Phuc sa mga lihim na relasyon nito at sa malaking halagang ginastos nang hindi man lang ipinapaalam sa kanya. Ngunit sa halip na magpaliwanag ay nanatiling kalmado at malamig si Phuc. Tila ba may nakahanda na siyang ibang plano sa kanyang isip. Sinasadya niyang udyukan ang galit ng asawa hanggang sa umabot ito sa sukdulan. At nang tuluyan ang sabihin ni Tho ang kanyang balak na magpa-file ng diborsyo ay doon tila nagising si Phuc sa pinakamalaking banta laban sa kanya. Ang diborsyo ay nangangahulugan ng paghahati-hati sa lahat ng kanilang ari-arian, pagkawala ng pinaghirapan nilang pag-aari at tuluyang pagkawasak ng kanyang pangarap na bumalik sa Vietnam para pakasalan ang bago niyang kasintahan. Sa mismong sandaling yon ay nagsimulang sumibol sa isip ni Phuc ang maitim na balak, isang malupit at desperadong plano. Setyembre 6 taong 2023 ay nagpasya siyang kumilos. Tahimik niyang pinasok ang kwarto sa unang palapag kung saan nagpapahinga si Tho. Bigla niyang sinakal ang asawa gamit ang sariling mga kamay. Sa desperasyon, nagpumiglas si Tho upang ipaglaban ang kanyang buhay, pero sa gitna ng pakikipagbuno, malakas na tumama ang kanyang ulo sa gilid ng kabinet o sa sahig at dahan-dahan ang pag-agos ng dugo.
Ilang minuto lang ang lumipas, sa lahat ng lakas at kalupitan ni Phuc ay pinigil niya ang kanyang 40 anyos na asawa hanggang sa mawalan ito ng hininga. Tumahimik ang buong silid, bumalot ang dilim at ang tanging naiwan sa harap ng kanyang mga mata ay ang walang buhay na katawan. Hindi niya binigyan ang sarili ng oras para manginig o magsisi. Malamig niyang binalot ang katawan nito sa kumot. Saka ito kinaladkad papunta sa malaking freezer na matatagpuan sa baba. Makalipas ang ilang oras ay bumiyahe si Phuc patungong Oakland para sunduin si Ginang Quay. Walang kahirap-hirap ang lahat dahil sanay na ang mga tauhan ng nursing home na kunin niya ito para umuwi. Masaya pa noon si Ginang Quay. Walang kaalam-alam na yun na pala ang huling biyahe ng kanyang buhay. Pagbalik nila sa San Pablo ay agad niyang napansin ang kakaibang atmosfera sa loob ng bahay. May bakas ng kaguluhan, ngunit bago pa siya makapagtanong ay biglang umatake si Phuc mula sa likuran. Isang malakas na tama ang nagpabagsak sa kanya at hindi pa siya nakontento, pinisil niya ang hininga ng matanda upang matiyak na wala na itong kaligtasan. Matapos patayin ang asawa at biyanan ay nagsimulang linisin ni Phuc ang lugar ng krimen. Gumamit siya ng panglinis para burahin ang mga bakas ng dugo at maingat na iginulong ang dugong nabahira ng carpet upang maitago. Pagkatapos, maayos niyang inilagay ang dalawang katawan sa trunk ng kanyang Honda Fit. Pagsapit ng tanghali ay dumiretso siya patungong Alameda Bay, isang liblib na lugar na bihirang madaanan ng tao. Matapos itali ang mabibigat na bagay sa mga katawan ng dalawang biktima ay malamig na ibinagsak ni Phuc ang mga ito sa tubig. Hinayaang tangayin ng agos ang lahat ng bakas ng kanyang krimen at pagkatapos niyang itapon ang ebidensya ay hindi niya dinala pa uwi ang kotse. Sa halip ay nagmaneho siyang diretso papunta sa East Oakland Industrial Park at iniwan ang Honda sa isang parking lot at saka nagtaksi pa uwi ng San Pablo na para bang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw ay pinagpatuloy niya ang kanyang palabas bilang kawawang asawa. Isang linggo ang lumipas, Setyembre 13, ay nagtungo si Phuc sa istasyon ng pulis upang i-report na nawawala ang kanyang asawa at biyanan. Hindi lang yun, kundi aktibo pa siyang nakikisali sa pagpaskil ng mga flyers. Humarap sa komunidad na kunwaring nagdurusang mukha at sumasagot sa mga interview na animoy isang desperadong asawa na sabik makabalita tungkol sa kanyang pamilya. Isang palabas na mahusay niyang pinagplanuhan, ngunit mula rin sa mga pekeng detaling yun ay nagsimulang mabunyag ang kanyang kasalanan. At higit isang taon matapos ang karumal-dumal na krimen na ito ay dumating din ang araw na kinailangang harapin ni Phuc ang hustisya. Sa Contra Costa County Superior Court sa lungsod ng Martinez ay nagsimula ang paglilitis noong unang bahagi ng 2025. Isang kaganapan na agad na naging sentro ng atensyon lalo na ng komunidad ng Vietnamese sa Bay Area. Sa sakdal na binasa laban sa kanya ay 2 mabibigat na kasong kriminal ang kanyang kinaharap. Unang degree ng pagpatay laban kay Mrs. Quay at pangalawang degree ng pagpatay laban kay Ms. Tho. Sa kanyang pambungad na pahayag ay binigyang diin ng taga-usig na pinaslang ng akusado ang kanyang asawa at biyanan para lamang makinabang sa 500,000 life insurance policy. Hindi lang yun kundi isa-isa niyang inilatag ang maingat na plano ni Phuc. Mula sa pagbili ng freezer, paghahanda ng mabibigat na bagay para pagtali at pagtapon ng mga bangkay hanggang sa paglilinis ng lugar ng krimen para burahin ang lahat ng bakas. Nagpatuloy ang masusing pag-uusig at pagkatapos ng halos 2 linggong matinding sagupaan sa korte ay dumating na ang oras ng deliberasyon. Isang araw lang ang kinailangan ng 12 hurado para magkaisa ng buo. Guilty ang hatol kay Phuc at noong hapon ng Pebrero 18, 2025 ay opisyal na inanunsyo ang desisyon. Si Vo Hong Phuc ay napatunayang nagkasala ng pagpatay. Noong Abril 2025 ay formal na hinatulan siya ni Judge Charles Birch ng habang buhay na pagkakulong. Walang posibilidad ng parol at hindi na pwedeng makalaya pa. Malawak ang naging suporta ng publiko sa hatol na ito. Para sa marami, ito ay nararapat na wakas para sa isang asawang nagkunwaring mabuti ngunit sa likod pala ay malupit at mapagkunwari.
Ngunit sa pagitan ng bigat ng hatol ng korte at ng panandaliang ginhawa ng lipunan ay nananatiling bukas ang isang sugat na hindi pa rin maghilom-hilom. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Miss To. Ang kasong tinalakay natin ngayon ay hindi lamang kwento ng isang mabangis na krimen, kundi larawan ng kung gaano kalalim ang kayang gawin ng isang taong kapag pinairal ang kasakiman at pagnanasa ay ang kasinungalingan at pagpapanggap ay nagiging sandata ito upang lalo pang gumawa ng mas nakahihindik na krimen. At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman ang saloobin mo tungkol sa ating paksa ngayon at i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo to napanood para alam namin kung saan umabot ang videong ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood at palaging mag-iingat.